Ang Denver Nuggets biglang tinapatan ng kontrata ni Spencer Jones mula sa OKC. Hindi na nila dinaan sa sign and trade si Jones at isa rin naman kasi sa kanilang mga homegrown talent, undrafted noong 2024. Nasa average si Jones ng 4 points, 2 rebounds, 48 and 36% sa loob ng dalawang season. Pero parang malaki yung nasa 6 million kada taon na kontrata sa loob ng 2 taon din. Dahil sa ginawa ng Nuggets na ibinalik sa kanila si Spencer Jones, sila ang unang team na lumagpas ng second tax apron. Ngayon, 6 million lang ang kontrata ni Jones kada taon pero 32 million ang na-add sa tax ng Nuggets. Based kasi sa computation, kada dollar or ilang milyon ang lalagpas sa salary cap na kukompute ng times 2, times 3 or times 5 kaya lumaki ng ganon ang tax ng Denver. Umabot din sila ng total na 364 million sa magiging payroll kasama na doon ang tax. So mawawala din ang mid-level exception ng Nuggets. Void na rin ang trade exception lalo na yung kay MPJ pero mukhang na-expire na rin naman. Mahihirapan din na mag-combine ng dalawang player sa trade ang Denver kung gusto nilang pakawalan yung isa sa mga player nila. Kailangan tuloy mamili ng Nuggets din sa pagitan ni Peyton Watson na wala pang kontrata tapos dito kay Christian Braun at Cam Johnson kung sino ang bibitawan. Apektado rin ang magiging desisyon ni Nikola Jokic dahil mahihirapan na silang makabuo or makapag-retain sa kanilang lineup. Kaya apektado dun si Jokic kapag pumirma siya ng another contract na mas malaki sa loob din ng 3 sunod na taon na ang Nuggets ay lumagpas ng second tax apron. Hindi na sila makakakuha ng first rounder or i-revoke ng NBA ang isa nilang first round pick. OP na kasi yung second tax apron ngayon pero mas OP yung nilagay ni CJ McCollum. Ang mangyayari sa Nuggets katulad ng sa Suns dati na hirap gumawa ng lineup. Lamang naman ang Nuggets dahil mamimili lang sila sa kanilang top player kung sino ang bibitawan. Meron pa rin naman mga draft picks ngayon ng Nuggets. Pero ngayon pa lang, kulang pa ng nasa 2 or 3 player ang Nuggets tapos lagpas na sila sa second tax apron. Kaya rin siguro binalik tong si Spencer Jones. Mga minimum contract player na lang din kasi ang pwedeng makuha ng Denver. Yung minimum contract na yon limited pa. Dapat yung player na kukunin nila hindi lumagpas or hindi nagkaroon sa kanyang nakaraang contract ng mahigit 10 million or 15 million dahil kasama yun sa restriction. Kasama pa doon, hindi nila makukuha yung player na katulad ni DeMar DeRozan na na-waive or kaya na-buyout dahil meron ding restriction yun. Ang isa pang solusyon doon bukod sa bitawan si Watson, Christian Braun at Cam Johnson, mag-trade pa ng isa sa core player nila yung Denver. Base rin kay Sham, 3 teams ang naghahabol ngayon kay Watson, Hawks, Bucks at Clippers. Sa 3 na yan, mostly Bucks at Hawks. Sa pagitan naman nilang dalawa, mostly ang makakuha kay Watson, Atlanta. Yung Atlanta Hawks kasi meron trade exception, extra salary cap, kaya makukuha nila si Watson kahit pa 25 million ang ilagay na contract. Tapos pwede silang magbigay ng player dito sa Nuggets na mas mababa yung kontrata. Kaso nga lang sayang lang din yun dahil kung lagpas sila sa second tax apron, bali wala din yung trade exception na makukuha sana dito kay Peyton Watson. Ang team naman na mostly nag-champion nitong mga nakaraan since 2019 ay yung mga team na merong championship drought ng mahigit 20 years. Tulad ng Raptors, Bucks, Nuggets, yung Boston, 16 years din yun. Tapos Thunder at Knicks. Sa mga natitiran teams na mayroong 40 o 50 years na championship drought, ang may pinaka best chance dun ay Sixers at Atlanta Hawks. Or sabihin natin malapit lang bilang playoff contender or kaya magkaroon ng chance na umabot na mas malalim sa playoffs. Maganda rin kasi yung lineup ng dalawang team. Yung Atlanta Hawks, meron kasing missing piece player at pwedeng si Peyton Watson yun. Pwede na kasing buwagay ng Denver Nuggets ang kanilang lineup. Pwede ngayong season or kaya sa susunod na taon kapag pumirma si Nikola Jokic ng another contract kasi dinilayed nga niya yung kontrata niya. Kahit magpababa siya ng 30%, ganun pa rin ang kakalabasan Mataas yung kontrata ni Jamal Murray. Kaya ang possible lang dun, either kay Aaron Gordon or Jamal Murray ang pwedeng mawala sa lineup ng Denver para maituloy. Si Jokic pa naman ang magiging consider na biggest free agent sa susunod na taon dahil player option niya na. Hindi kasi si Cam Johnson ang kailangang bitawan lang kasama doon si Aaron Gordon kung may chance pa rin kasing mapapirma ng Nuggets si Watson.
Dahil si Cam Johnson pwede mo ma-retain ng mas mababang kontrata. Mas bata pa si Watson. Si Aaron Gordon naman yung third player na may pinakamalaking kontrata sa Nuggets. Imminent na rin na i-trade si Gordon ngayon bukod sa lagpas sila sa tax apron, injury prone na rin kasi siya. Sa last 2 season, nakalaro lang siya ng 87 games. Ang pinakamalala pa noong nakaraang taon na pabalik-balik yung hamstring injury niya mula nang tinuloy niyang maglaro sa playoffs kahit meron na siyang hamstring injury. Kung maiti-trade kasi ng Denver Nuggets itong si Aaron Gordon, may chance silang ma-retain itong si Peyton Watson kumpara kung i-trade nila si Cam Johnson. Dalawang player lang din kasi ang kailangan nilang bitawan. Kaya pala si Aaron Gordon sinasama sa trade rumors bago mag-umpisa yung free agency. Saka yung sinasabi ng iba na sinasayang di umano ng Nuggets yung prime ni Nikola Jokic. Hindi sinasayang yun. Talagang nasa limit na sila. Pero mostly kung bubuwagin din ng Denver Nuggets yung core lineup nila sa susunod na taon pa yon, kung kailan si Jokic ay posible maging free agent at pumirma ng pinakamalaking kontrata so far sa NBA history. Ang Miami naman nagbubuo pa rin ng lineup or ififill pa rin yung 3 bakanting position sa Miami. Kulang pa di umano na si Giannis lang ang nakuhang player ng Miami para makapag-compete sa East. Vulnerable ang lineup ng Miami for next season kung hindi makakakuha ng another top player or prime target ang Miami katulad ni DeMar DeRozan. Pero based sa report, ang primary target ng Miami makuha si Klay, hindi si DeMar. Nakipag-discuss na ang Miami sa kampo ni DeMar pero mukhang hindi ganong kainteresadong sumali sa Miami. Kaya vulnerable ang lineup ng Miami dahil hindi alam kung gaano ka-healthy si Giannis for next season, kung babalik pa rin ba yung mga injuries na nakuha niya. Kapag kasi naupo si Giannis, ang matitirang prime player nila si Adebayo at si Wiggins. Kumpara dati na kapag wala si Tyler Hero, merong Norman Powell, Wiggins at Adebayo. Or kaya nawala si Adebayo, at least yung dalawang best player pa nila andun, may kasama pang Hakes. Kumpara ngayon na nawala na yung ibang mga core player or supporting cast ng Miami. At kapag nawala pansamantala si Giannis, dalawang notable player lang ang magiging available. Kaya hindi agad makapag-sign itong si DeMar DeRozan dito sa Miami or nag-aalangan pa. Naghahanap kasi siya ng $8 million per year na kontrata sa ibang mga teams. Nag-iintay din ng Miami kung meron mag-o-offer kay DeMar ng $8 million per year. Si Klay Thompson naman ang iniintay kung mababuy out siya ng Dallas. Kung iti-trade naman ang gagawin kasi ng Miami, pinaka-best option nila si Nikola Jokic ang ipalit. Kung siguro hindi binigay ng Miami si Hakes para sa package dito kay Giannis dahil si Hakes last year ang isa sa best 6-man talaga at isa din sa best defender. Kaso talo siya sa papugian kay Phil Larson, bagong poitoy ni Pat Riley.